Nag-iinit na usapan, umaatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon, sa kauna-unahang talakserin sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning mga sausawera at sausawera! Handa na ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? So, Ryan, ready na rin ba? Abay, ready na kami. What about you, Han? Ready na rin siyang! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at magugkayan. Gusto mo bang mag-isaw-saw tara na kaibigan? Mga yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisita mo? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag may talikuran, harapin mo. Face to face. Hello mga kapatid! Isang fresh na morning po sa inyong lahat. Bagong taon, bagong hamon. Pero kami po dito sa Face to Face ay walang problemang uurungan. Siyempre, lahat po yan ay aming susubukang ayusin at solusyonan. Hindi po kami magsasawang maghatid sa inyo ng mga eksklusibong talakan, bangayan o krayan na talaga naman pong kinapupulutan naman natin ng aral, hindi ba? At upang patunayan po mga kapatid, narito ang ilan sa mga maganda at mga nakakatuwang komento sa ating pong fan page sa Facebook. Ito na ang sabi ng mga sausawero mula kay Shebanaag, Chang Ami. Nakakaloka ang program mo. Sobrang nakakaaliw bawat episode na pinapalabas ninyo araw-araw. Salamat po. Kahit nasa bahay ka lang, parang lagi akong may sariwang chismis na nasasagap. At nung bakasyon nga ang husband ko kasi dito sa lupa, laging nakaabang pag 10:30 ng umaga. Sa lupa talaga, di ba? At ngayong nasa barko na kasi siya, yun naman pala. Tuwing magka-chat kami, abay ask pa rin niya kung ano ang episode niyo today sa Face to Face. Sobrang inspiring po ang mga payo ng trio tagapayo at syempre nagkaroon din kami ng mga kaalaman sa kanila. At sana nga po tumagal ang programa ninyo katulad ng programa katulad nyo sa Kapatid Network. Ayun. Salamat. Ito mula naman sa ating sausawero na si Alan Sanchez. Sabi niya, dahil sa face-to-face, abay natutong magpatawad ang mga taong hindi marunong magpatawad. Yan ang totoo. At yan ang gusto namin talagang ibahagi sa inyong lahat. Idol ko po talaga ang trio tagapayo, lalo na si Attorney Acosta. Ang galing po ninyo, panalo kayo sa Masang Pilipino. Salamat po muli. Maraming salamat sa inyong lahat. At pero syempre, bago tayo mag-umpisa, may eksplosibong pahayag raw ang kapatid nating si Hans Mortel. Ano na ba ang latest sa'yo, Hans? Siyang, ang latest ay meron na tayo syempre radio show gabi-gabi sa 92.3 News FM, ang AOA, Ami and Hands on Air. Kaya dapat mga kapatid, sa umaga face-to-face, sa gabi magkarinigan at magchikahan naman tayo sa radyo. Masishare din namin doon ang mga aral na natututunan natin. Syempre, Patsang Ami, kung di muli sa ating trio tagapayo, hindi ba? Nako, etong tatlo pong ito, totoong sinabi nyo, napakahusay at talaga namang nakaka-inspire. Sabi ko nga, kung ako magkakaanak, sana yung mga magiging anak ko, maging katulad nila. Isang attorney, isang doktor, at isang pare. Hindi ba? Parang kompletong-kompleto talaga ang sangkap. Kaya naman kilalanin po natin sila. Ang atin po munang legal expert. Siya po ay Professor of Law ng College of Law ng University of the East. Wala pong iba, kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa naman nating tagapayo, ito po yung sinasabi ko kaninang doktora. At siya po ay eksperto sa psychology. Kaya naman, kayang-kaya niya talagang pagbatiin ang mga taong medyo may hindi pinagkakasunduan. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. Ang ikatlo nating tagapayo, ito naman kahit sobrang init na ang ulo mo, abay, sa sobrang lumanay niyang magsalita at talagang ipaparamdam sa'yo na siya
ikaw ay kanyang inuunawa at iniintindi, ay talagang syempre maglulubag din ang iyong loob. Ang ating pong spiritual advisor, wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Ayan siya, kumpleto na ang trio tagapayo. Ikaw ang may scoop. Ano na naman ba ang pag-uusapan nating issue ngayon? Isang ina po ang may hinanakit di umano sa sarili niyang anak dahil nagawa raw po siyang hampasin ng kanyang anak ng washboard sa ulo na naging dahilan upang siya po ay itakbo sa ospital. Yan mga kapatid ang ating face-to-face issue of the day. Ang ina ni Gladys Reyes, may hinanakit raw sa kanya? Sorry ko talaga sa kanya, siyempre anak ko talaga siya. Kaso lang siya talaga, ang sorry niya sa akin, hindi nanay. Nasa labas ako, minumura ko niya ako. Tapos walang respeto. Wala na akong pakialam sa kanya. Nabuhusan ko siya ng mainit na tubig. So yun, wala po siyang prueba na naging bastos ako sa kanya. Opo, sabihin ko po sa inyo, aamin ko po sa inyo na mura ko po siya. Kabaya po siyang ina, sobrang wala siyang kwentang ina. Almost 15 years po, ngayon ko lang po nakilalang, nanay ko pula pa siya. Inaamin ko galit ako, may sama ng loob ako sa kanya. Hindi mo ako marespeto bilang nanay. Respetuhin mo ako bilang nakakatanda, nakapitbahay mo man lang. Sobrang masama yung loob ko sa iyo, kaya hindi ko alam kung paano magpapatawad. May katotohanan nga ba ang lahat ng ito? Malalaman na ngayong umaga. Dito lamang po sa Face to Face. Mga kasawsawan, siya raw po ay nahiwalay sa piling ng kanyang mga anak pero nang siya po ay magbalik, naging kontrabida naman daw ang anak niyang si Gladys Reyes. Narito po, si Nympha Reyes. Pasok! Magandang umaga po, Aling Nympha. Ano po ba ang nangyari sa inyo ng anak po ninyong si Gladys?